So, ilo, no, ngayon, pag-usapan natin itong tungkol kay Kristo, no. So, sa panahon ngayon, maraming mga tao ang nagsasabi, sino ba si Kristo? Sino ba siya? At bakit kami sasampalataya sa Kanya? Itao lamang siya. Paano nyo masasabi na siya ay kayang magligtas ng isang tao? Maraming mga tao ang nagsasabi na matay siya. At paano niya masasabing bibigyan ka ng buhay kung siya naman ay namatay? So maraming mga taong antichrist na nagsasabi ng mga ganito. He is a man. Bakit hindi tayo didiretso sa Panginoon, sa Diyos Ama? Bakit dadaan pa tayo sa Kanya? Maraming mga tao na hindi nananalig at sumasampalataya sa Kanya, na mga taong nagsasabi sa Kanya na ganyan. Maraming mga tao ang ganyan, especially sa mga INC. Marami pang iba, Judaism, na mga taong hindi namumuhay sa salita, hindi nakaintindi sa kasulatan. Ang Ama na mismo ang nagsasabi, na ang lahat ng authority ibinigay na niya sa kanyang anak. At ang lahat ng mga tao, inuutusan ng Ama ang tao na pakinggan ninyo siya. Kasi nga, ang sabi ng Diyos na ang lahat ng manalig at sasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit hindi ito pinapansin ng mga tao. Ang kasulatan na mismo ang nagsasabi na ang mga taong hindi sumasampalataya sa anak ay napaparusahan na. Ngunit marami pa rin mga tao ngayon ang patuloy pa rin na hindi nananalig sa Kanya. Kung yun ang sinapit ng mga taong hindi sumasampalataya sa anak ay napaparusahan, ganun din ang mangyayari sa mga tao ngayon na hindi sumasampalataya sa anak. Sa panahon noon, sa panahon ni Kristo, ang mga taong hindi nananalig kay Kristo, hindi sumasampalataya kay Kristo, ang siyang dahilan o sila yung nagpapako kay Kristo sa krus. Ganon din ang mga tao ngayon na hindi nananalig sa Kanya. Sila pa rin yung nagpapako kay Kristo sa krus. Mga taong laging nagsasalita ng masama, mocking God, mocking Christ. Hindi sila naniniwala kasi nga hindi sila nananalig. Bakit kami sasampalataya sa Kanya ay tao lamang siya? Yan nga ang gusto at utos ng Diyos Ama. Pinadala niya ang Kanyang anak upang sa pamamagitan ng Kanyang anak na manalig tayo sa Kanyang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga taong antichrist na hindi naniniwala ay hindi pa rin sumasampalataya sa anak. At sa ganun na paraan, ang kaparusahan hindi talaga lalayo sa mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya. Kaya mag-isip-isip kayo ng mga ganito. Intindihin nyo ang kasulatan. Sa panahon ngayon, mas dumarami ang mga taong hindi sumasampalataya o nananalig o naniniwala sa Kanya. Kasi nga, bakit sila sasampalataya? Tao lamang. Yun nga, ipinadala nga ng Diyos Ama si Kristo bilang tao upang sukatin ang pananampalataya ng isang tao sa Kanya bilang tao. Manalig ka ba sa Kanya? Kung manalig ka sa Kanya, maliligtas ka. Isa itong sukatan upang masukat ang pananampalataya ng isang tao. Kung manalig ka sa Kanya, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero kung hindi, wala kang buhay na walang hanggan. Yan mismo ang sinasabi sa kasulatan. Kaya maraming mga tao na sumasampalataya kay Kristo na inuusig ng mga taong antichrist. Sa panahon din noon, nangyayari din sa panahon ngayon. Kung paano inuusig ng mga tao noon na hindi nananalig kay Kristo. Kung paano nila inuusig ang mga tao noong mga apostolis at mga taong sumusunod kay Kristo. Ganon din ang ginagawa ng mga tao ngayon. So mag-ingat po tayo sa mga salita na lumalabas sa ating bibig. Minsan lang ang buhay. Pag minamali mo, pag-interpret ang Biblia, minamali mo pagkaintindi ang kasulatan, pagdating ng panahon, no turning back doon sa kaparusahan.
Binalaan na tayo ng ating Panginoong Hesukristo diyan sa kasulatan. Pinadala siya ng Diyos Ama upang ang lahat na mananalig at sumasampalataya sa Kanya ay maligtas. Hindi pa rin ba naintindihan ng mga tao na si Kristo at ang Ama ay isa? Ang nakakakita kay Kristo, nakakita sa Ama. Ang nananalig kay Kristo, nananalig sa Ama. Ang sumasampalataya kay Kristo, sumasampalataya sa Ama. Bakit? Jesus Christ and the Father is one. Iisa lang yan. Isa sa kanila ang nire-reject mo. Nire-reject mo na silang lahat. Ganyan ang sistema. Ganito ang sukatan. Ngunit hindi ito naintindihan ng mga tao. Hindi nananalig kay Kristo. Mga Judaism, Jehovah's Witness, INC, Muslim, marami pang ibang mga religion na tayuan dyan no, nangangaral sa mga doktrin ng mga demonik. Yan ay mga taong hindi kasapi sa kawan ng Diyos. Naligaw kung paano ginagamit at tinutwist ni Satanas ang isipan ng kanilang mga leader upang maniwala sa mga mali-maling turo, upang ititwist ang kasulatan at ipangaral ang mali-maling mga aral. Kahit na straight ang sinasabi sa kasulatan, ngunit iniba nila pagpangaral kasi nga hindi nila naintindihan kung ano ang kalooban at kautusan ng Panginoon. Kaya patuloy nilang nire-reject si Kristo. Ang hindi nananalig kay Kristo ay walang buhay na walang hanggan. Ay hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Klaro po ang sinasabi dyan sa kasulatan. No, so mag-isip po kayo. Decide po kayo kasi nga pinipili po tayo ng Diyos. Buhay or kamatayan. Kung ano ang pipiliin mo, iyon ay magiging sa iyo. Kung hindi mo tinatanggap si Kristo bilang Diyos at Savior ng iyong buhay, ayon doon sa kasulatan, you are in danger. Delikado ka na mahulog sa kaparusahan. Straight ang sinasabi sa Biblia, ngunit liko-liko ang pinadaan nila doon sa mga tao. Naniwala sa maling turo. Hindi na sila naniniwala sa Biblia, naniniwala na sila sa demonic doctrine, sa mga doktrina ng Satanas, sa mga apostolis ni Satanas, sa mga propeta ni Satanas. Ayun. No, so, mag-ingat po kayo. No, so, hanggang dito na lang yan. God bless, bro. Amen.